Pag-usapan naman nun natin yung halimbawa na bumili kayo ng used car or second naman nung sakyan, no? Hindi na kayo yung first owner sa madaling sabi. So, ito paunawa ko lang sa inyo. Bibihira po yung mga sasakyan na mabibili natin lalo't used na walang issue. Mayroon at mayroon kahit minor yan. Ito kasi bago na yung susian niya, no? Kasi may problema yung susian. Ngayon, mayroon tayong ipapagawa at meron tayong ipapagawa dyan. Hindi pwedeng hindi. Kung meron man tayong makuha na wala nang pagagawa o kaya as is baka sa kamag-anak natin, yung mismong kilala natin yung history, baka yun na yun. So, siyempre, wala kayong idea kung ano yung mga ginawa kasi may mga nagbebenta rin po na hindi rin nagsasabi ng totoo, pero limitado po yun. Hindi lahat ng nagbebenta ay hindi nagsasabi ng totoo. Kasi dito nga po sa amin, meron mga nagpapagawa na gusto nila ipagawa yung sasakyan bago ibenta. So may matitira man doon, mga minor na lang. So itong unang gagawin natin, syempre, yung mga fluids. Yan. Oil, mga lubricants, yan ang uunahin ninyo. Okay? Ito halimbawa po, hindi ninyo alam na ang history na na pinalitan. Ito unang gagawin natin. Kasi yan, tingnan nyo, brake fluid. Yan. Kasi at least 2 years o 40,000 kilometers na nagpapalit yan. So check natin yan, pag maitim na kasi dilaw dapat yan. Pag maitim na, so need natin ipa-flush. Ngayon, sunod, coolant natin. Siyempre ito. Ito medyo marumi yung na ito eh. Pupuruhin ko ng coolant to. Yan, hindi lang kita. Ngayon, diretso na ako ito palit steering fluid, kung halimbawa na fluid type yung steering natin, kasi may mga sasakyan na motor type o electronic power steering na motor type. Ito, power steering din siya pero fluid. Yan, kagaya niyan. Ito, papalitan na rin to. Subject for replacement. Kung automatic ko, ATF. Siyempre, napakahalaga niyan. Saan ba yung dipstick na ito? Teka, wala. Hindi ko na mahanap eh. Basta, pag automatic transmission po, pa-check nyo, papalitan na. Okay? Tapos, kung manual, gear oil. Tapos, preno, syempre. Pabuksan nyo yung preno. Kasi dyan nakasalala yan. Ang sasakyan kasi, nakadesign nyo yan para mag-travel tayo o masakyan natin. Walang silbi po yung sakyan natin kung hindi yung hinto. Di ba? Kaya dapat napakahalaga ng preno. Ito, nabuksan na namin yung preno doon. Check naman makakapal pa yung brake pads. Check yung mga boots kung okay pa. Tingnan kung stock up, kung nagpa-function na maayos. Yan mahalaga yan. Tapos syempre, drive belt. Pa-check yan kung madali lang naman. May mga video na po ako paano mag-check nito. Ito mukhang bago to. Tapos, kung timing chain, wala kayong alalahanin dyan. So, yun yung mga diretso nyo. Kung halimbawa, yung sasakyan natin ay 80 to 100,000 at sinabi ng nabila ninyo, hindi pa nagpapalit, papalitan nyo na agad yung drive belt nun. Ito. Kasi pag naputol yan, abala rin sa daanan yan. Kung sakali. Gaya nito, may power steering pump pa. Titigas manobela, titire kasi sa alternator di gagana. Mag-overheat dahil di gagana yung water pump. So, abala yon. Tapos, mga under chassis natin, syempre, papacheck natin. Mga tie rod, rack end, ball joint. So, dapat walang kalog yan. Tapos, mga leak. Ayan, ito may leak to eh. So, papalitan din namin ng valve cover gasket to. Tapos, isa pang mahalaga, lalo-lalo, alamin ninyo yung bibili ninyo yung sakyan kung naka timing belt ba o timing chain. Kasi baka mamaya nalibang tayo sa pagkabili, hindi tayo na i-advise nung nabila natin na kailangan na palang palitin yung timing belt. Baka mauwi pa tayo sa mas malaking gastos pag nagkataon. So ito, kagaya nito, ayan binababa natin yung makina. So nangyari sa kanya, naputulan lang ng timing belt. Ito, saan kaya yung balbula nito? Yung balbula nito. Ito. Ito po yung nangyari sa kanya, naputol yung balbula.
Naputulan lang timing belt yan. Tapos ito, kaya butas siya, magtataka kayo, dapat wala yan eh. Ito, napunta rito. Yan, tumusok dyan, tumukod. Ayan, naman nakaangat. Pag yan, nakalapag ng ganyan, pag nakaangat po yan, ibig sabihin, baluktot yung balbula. Ito, nakaangat to. Yan, so ayan, mga timing belt. Tapos, syempre, pacheck po ninyo yung battery. Yan, mahalaga rin niya kasi baka mamaya, nalibang tayo sa kakagamit, yung battery pala natin, palyado na, tapos, pinart lang natin sa mall o saan kayo pumunta, hindi na lang biglang umistart. O syempre, alternator. Ipacheck po ninyo yung alternator. Kasi, kahit bago po yung battery natin, kaya niyan sirain yung bagong battery pag sira yung alternator. Titirik din kayo niyan. So, punta kayo sa battery shop kasi libre na rin naman yung pag-check up niyan. Battery shop, charging system, yun. So, ito, halimbawa, nakita ninyo, yung fluid ninyo, sample nito, pula or dilaw to. Pag kinapa natin, malinis pa naman, yan, ganyan. Oh, malinis pa naman to eh. Baka pwedeng hindi na muna. Okay, kahit sabihin na natin hindi na ninyo alam yung history. Okay, mga engine oil yan. Sabihin natin hindi natin alam yung history ha. Ito po kasi kung ako ito bagong bili, tapos yung fluid po nito, lahat ng lubricants niyan papapalitan ko. Kahit bago yan o malinaw pa. Kasi para alam ko po yung interval. Kumbaga back to zero tayo doon para na monitor natin yung kilometer reading. Kasi halimbawa, engine oil natin every 10,000 kilometers. Okay, nagbase lang tayo doon sa sinabi ng dating may-ari na bagong change oil. Hindi natin alam yung kilometer reading. Maliban na lang kung meron tayong basihan na maintenance booklet na doon tayo titingin na ito yung change oil natin. Mamomonitor natin. Pero kagaya nito, walang monitor, walang maintenance booklet, walang sinabi. Tapos bago, sinabi sa atin na bago, para sa akin, papapalitan ko lahat. Hindi sa gusto kong gumastos, hindi sa marami akong pera. Papapalitan ko po lahat para alam ko yung interval. Kasi may mga interval po yan. Brake fluid, 40,000. Engine oil, 10,000. ATF, transmission fluid, may mga interval yan. So, mas malaga, nasusunod natin yun. Para at least, alam natin yung history. Kasi napakalaking bagay po ng odometer na doon tayo nagbe-base. So, yun lang. Yun po yung mga una nyo. Lalo-lalo preno ho. Kasi baka mamaya, bagong bilhin ninyo, minsan pala nawawala ng preno, mahina yung pressure, sira yung master, pud-pud na yung brake pads, kabalahin kayo yan. Tapos, yung condition yan, coolant bleeding, check kung may mga leak. So, yun lang. Ulitin ko po, pag segunda mano, wag po kayong mag-spec ng walang issue. Mayroon at mayroon, mga minor na lang. Wag lang yung mga major na issue. Pero kung alam nyo naman yung pinagbilan ninyo na talaga mayroong katibayan at nakikita nyo yung history ng sakyan, alam nyo kung sinong gumagamit, alam nyo na may maintain na maayos, all goods na yun, di ba? Kasi marami ngayon, hindi na natin alam yung history, marami pa ngayon. Sasabi, okay yan, bagong palit yan, pero hindi naman, di ba? O yun, yun po yung mga pagagawa natin, ano? Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin.